Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan, mga kapwa ko OFW. Muli nagbabalik si Kuya Koy dito sa Garden of Kuya Koy. Mayroong isang magandang paksa na pag-uusapan tayo sa ngayon na akmang-akma sa kalagayan nating mga Pilipino, lalong-lalo na itong mayroong pandemic. Marami sa ating mga kababayan nagsiuwi at yung mga nandun naman sa Metro Manila ng mga probinsyano ay pinapauwi sa kanya-kanyang probinsya. Pero alamin natin kung sino yung mga qualified dito sa tinatawag na BPBPP o Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program ng ating pamahalaan. Ito ay isang Executive Order number 114 na naging author nito or sponsor si Senator Bongo at inaprubahan to bilang isang executive order ni Pangulong Duterte. Bago pala ipagpatuloy, nais kong ipakilala sa inyo ang aking close friend dito dahil 3 buwan na po akong naka-quarantine dito sa bansa na aking pinagtatrabauhan. Ito, please meet my good friend, si Ping Yuan. Ping Yuan, isang true kaya rat which represents year 2020 ng paniniwala o ritual ng mga Chinese. Year 2020 is the year of the rat. Mukha yatang malas ang rat na to. Pero sa loob ng 3 buwan to lang po ang aking kasama. Tumagal ako ng ganito at hindi ko pa sure, sana matuloy na nga itong flight ko sa July 7. Dahil 4 times na pong na-cancel yung aking flight since month of April. At yun, nagtatsaga lang tayo dito naghihintay for safekeeping dahil walang available na flights for the past weeks. At pangatlong buwan ko na po ngayon. Sana matuloy na. Anyway, hindi natin sinasayang yung ating panahon dito. Nagiging tayong abala sa paggawa ng mga informative videos na ina-upload ko sa aking YouTube channel na Garden of Kuyakoy at saka sa Facebook page na Garden of Kuyakoy. Dahil po sa ating hangarin na magkaroon ng simulan yung aking agribusiness or farm, hindi ko sinasayang yung aking panahon dito. Ginagawa natin yung preparation, mental preparation, saka meron naman tayong konting physical preparation sa back home, sa bahay, at yung aking asawa ang gumagawa. Ayan, so pag-usapan natin itong Executive Order number 114 ngayong taong 2020. Ito po yung BPBPP or Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program. Anong ibig sabihin nito? Institutionalizing the Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program as pillar of balanced regional development, creating the Balik Probinsya Council and for other purposes. Yan po yung title ng executive order na to. Ano ang laman ng pagpapatupad nitong isang uri ng programa? Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program aims to provide hope for a better future to Filipinos through equality in resources throughout the country that will boost countryside development. Ayan. So maganda yung layunin, maganda yung aim, yung target ng programang to para palakasin o unlarin yung ating tinatawag na countryside, yung mga probinsya na medyo napag-iiwanan na ng pag-unlad. Yung mga kababayan natin na nandun lang naman sa Maynila at hindi gaanong produktibo, nakikipagsapalaran, subalit hindi nila matagpuan yung kanilang tagumpay, ay ibabalik sa probinsya at bibigyan po ng karampatang oportunidad para umunlad. Ayan. So dito naman, this program is geared towards addressing Metro Manila's congestion. Yun na nga, di ba? Kasi problema sa Manila, napakaraming populasyon. Punong-puno ng tao. So, this one, congested urban areas by encouraging people, especially informal settlers, yon, to return to their home provinces and assist them in this transition with support and incentives on transportation, family, livelihood, housing, subsistence, and education, among others. So, napakaganda. Napakaganda ng programa. Yung marami sa atin masyadong superficial kaya napakababaw po yung ating perception dito at nag-overreact tayo sa title pa lang. Pero kung pag-aaralan natin yung nilalaman ng programang ito ay napakaganda. Hindi ito basta-basta po. At yun nga,
intentionally para ma-decongest yung Metro Manila kasi maraming umaangal sa traffic, sa crime, sa mga informal settlers, 'di ba? Dumarami ang mga socio-economic crimes dahil sa napakarami na rin ng mga dayo na wala namang maayos na tirahan, walang hanap buhay, 'di ba? So, para maiwasan yung ganong klaseng influx of socio-economic problems, yung pagdami ng mga petty crimes at iba pa, ibalik na lang sila sa probinsya at bigyan sila ng oportunidad para umunlad. Ayan, sa kanilang kabuhayan, tugunan yung kanilang pangangailangan, maging sa tirahan, sa lupa, sa pag-aaral at iba pa, o edukasyon. Ang gobyerno o mga ahensya ng gobyerno ay tutugon sa mga pangangailangan ito. So hindi lang yung DOT na ibalik sila sa probinsya, kundi lahat ng ahensya ng gobyerno ay tutugon din para mapunuan yung pangangailangan, para maisakatuparan yung target ng programa. Ayan, improvement of economies and quality of life in the provinces with the programs, long-term plans. So hindi lang ngayon, hindi lang ibalik sila sa probinsya, kundi dapat pang matagalan. Kasi kung hindi pang matagalan, babalik pa rin niya sa Metro Manila o kaya sa ibang malalaking syudad para makipagsapalaran. Yeah, so the government agencies will be all hands on deck ensuring the continuous improvement of economies and quality of life in the provinces with the program's long-term plans on various investments in infrastructure, agriculture, business, transportation, and access to a responsive healthcare system. Local governments will be empowered to effectively manage crisis to come and build resilient communities. Ayan. So, ang programang ito hindi lang sa ngayon na may pandemic. Ito dapat ay tuloy-tuloy. Dapat ay sustainable and continuing, long term. Sustainable, continuing, long term, pangmatagalan. Ayan. Kung ito ay sinimula na, ano ang example? Ano ang halimbawa ng programang ipinapatupad na? Ito po sa aking research, meron na ditong isang lugar na na-identify ng BPBPP program, isang model village for returning informal urban dwellers in Mindanao located in Kauswagan, Lanao del Norte. Nakuha ko po ito sa Facebook page ni Secretary Manny Piñol. Napakaganda ng Facebook page ni Secretary Piñol. Siya ang Secretary ng Mindanao Development Authority. Isa ito sa mga hinahangaan kong government servants. Kasi talagang down to earth siya. Alam niya kung saan siya, alam niya kanyang pinanggalingan. Isa tong farm boy at gifted. Umunlad sa kanyang sariling pagsusumikap, naging governor. At ngayon po ay naging siyang secretary ng Department of Agriculture at ngayon ay itinalagang secretary ng Mindanao Development Authority. So, tingnan natin ang implication nito. Ano ang maidudulot nito sa ating mga nagbabalik sa bansa o kaya nagbabalik sa probinsya. Ayan. Pagtuunan natin yung relevant sa ating page o kaya sa ating YouTube channel. Kasi, di ba, agriculture-related channel tayo. So, pagtuunan natin tong isa sa mga key areas ng Balik Probinsya Program. Itong food security and agricultural productivity. Ayan. So, okay. Ibabiyahe yung ating mga kababayan from Metro Manila pabalik sa kanya-kanyang probinsya. Okay? Pero kung wala pa silang mauuwian sa probinsya, tulad ditong ginagawa sa Kauswagan, munisipyo ng Kauswagan, Lanao del Norte. Mayroon sila doon na model village na dinidevelop na sa ngayon. So, pinapatayuan ng mga bahay. Marami. Hindi ko mabanggit yung eksaktong bilang, pero hundreds of houses to be built there. At ililipat doon yung mga
urban poor dwellers sa Manila, sa Metro Manila, at doon ititira. And then, aside from those houses, bibigyan din sila ng malawak na lupain para tamnan. At sasanayin sila ng Department of Agriculture at ng TESDA sa mga kaukulang mga skills na required para mapaunlad nila yung kanilang kabuhayan. So, parang isang approach to na, diba, you give them a fish and they will live for today. Teach them how to fish so they can live for, diba, for a long time. So ito yung magandang principle dito. Sasanayan sila ng iba't ibang uri ng skills. Kasi hindi lang naman agriculture eh. Nakalagay nga dito local industry empowerment. So dapat mayroong complementary skills, 'di ba? Kung siyempre sa agriculture maliban sa tamang pamamaraan ng pagtatanim, pag-aalaga ng hayop, dapat mayroon ding matuto sa pagbebenta ng mga produkto. So dapat mayroong entrepreneurship skills na ituturo sa kanila. Maybe bookkeeping, proper money handling, 'di ba? Yung selling techniques, food processing, 'di ba? At saka pagtayo ng mga planta, pagawaan, process facilities. So complementary na 'yan. Magdudugtong-dugtong na 'yan, hindi lang nakatuon doon sa pagtatanim. Maraming mga industriya makikreate kapag ang mga tao ay mabigyan ng kaukulang pagsasanay. Sa TESDA, napakarami. May basic electricity, small engine repair, para sa mga maliliit na makina, mga hand tractors, no? Building wiring, sa mga bahay, pwede na silang magkumpuni, electronics. Siyempre, mga tao, kailangan nila ng damit, so pwedeng turuan din sila sa pagtatahi. Sa pagkain naman, sa food processing, pagluluto, pag-preserve ng pagkain, di ba? May mga pwedeng maging barbero, yung mga human services related jobs. Siguro kailangan din doon ng hotel services, hotel and restaurant, kasi sila yung pioneer. So maraming magsisipuntahan sa lugar na yon at kailangan nila ng tuluyan. Kailangan nila ng hospitality and management services. Di ba? Yung tourism, mabubuhay din doon. So kailangan din ng mga tourism-related skills. Health services. Di ba? So dugtong-dugtong na yun kasi community yung ilalagay doon. So ito ay this is a tedious process. Kaya nga long term So yung preparation na ginagawa nila sa ngayon, ito yung starting point. Bahay muna, titira sila doon. Tapos readily available na yung lupa na i-cultivate sa paligid. So kapag nasanay na sila ng TESDA, pwede na sila magsimula sa pag-cultivate ng lupa into like intensive farming. Itong organic farming, yung pag-raise ng mga hayop, ng mga free-range chicken, pigs, mga baka, and so on and so forth. So magiging self-sustainable itong community ito, at saka they will also be geared towards yung productivity. Aside from self-sustainability, yung productivity, magko-contribute sila sa economy ng bayan at saka ng province ng Lanao. Okay, so ngayon, ano ang konting setback dito kapag hindi gaanong natutukan yung implementation ng programa na to? Kapag hindi gaano naging successful to, ang tendency ng tao ay bumalik, maghanap ng opportunity. So may tendency na ang ilan o marami sa kanila ay babalik pa rin sa mga malalaking syudad tulad ng Davao City o kaya ng Metro Manila. Ito yung setback dito kapag ma-mismanage. Alam ko yung itong dito sa Kauswagan ay sa aking sariling pananaw magiging matagumpay ito. Kasi ito ay magiging model So alam niyo na kapag model, siyempre nandyan yung atensyon ng national government, nandyan yung pagiging seryoso ng mga concerned local government officials kasi mapapahiya sila sa national government kung pabayaan nila yan, di ba? So pagtutuan nila yan ng pansin, lalong-lalo na kapag ang nagsusupervise ay isang well-dedicated person tulad kay Secretary Manny Piñol, di ba? Kasi alam niya yung pinanggalingan niya, kaya nandun yung puso niya na maging matagumpay yung programa na to. Plus, yung mga local government officials na well-dedicated din to, hindi sila papayag na hindi ito magtagumpay.
Pero sa pangmalawakan sa buong Pilipinas, kasi ang mga probinsyano na ah, nakatira sa Metro Manila, sa mga squatters area, hindi naman lahat from Mindanao. So mayroong from Luzon and Visayas region. Malaki ang possibility na mag-fail. Actually, meron akong isang kaibigan na nagsabi, matagal na yung programa na yan. Matagal na yan. Sabi ko, matagal na pala. Bakit hindi ko alam? Hindi ako gaanong familiar. So, ibig sabihin, ito lang yung panahon na naging seryoso ang gobyerno na pagtuunan ng ganitong klaseng programa. At ito yung pagkakataon na patunayan ng gobyerno na epektibo ang programang ito. Kasi kung hindi, ay wala. Ang mangyayari, babalik pa rin ang mga marami sa atin sa mga progresibong mga lalawigan para mamuhay ng normal. Okay, konting pagtalakay sa relevance ng ating channel sa agriculture. Ang nakikita kong konting setback nitong Balik Probinsya program sa agriculture ay marami sa ating mga kababayan ang magbe-venture sa farming. Marami ang magtatanim na iba't ibang uri ng crops, magsagulay, prutas, at maging yung pag-aalaga ng mga livestock, ng hayop o kaya ng isda. For maybe in the next few months, magkakaroon ng oversupply. Ito yung nakikita ko. Kasi nga, na-restrict tayo ng lockdown . So, ang pinakang feasible lang na economic activities pwedeng mapagkakitaan natin ay yung agrikultura. Dahil sa balik probinsya at saka yung siuwian rin yung mga na-displaced na mga OFW. So, the only means for us to earn a little bit of income ay to make use of our land. So, nagtatanim. Plus, yung mga home gardeners din. Siyempre, kapag nagpo-produce ka na ng sarili mong gulay, so hindi mo na kailangan bumili. So, ang tendency, yung demand bababa. At marami nagtatanim, bali yung supply tataas. Sarado yung mga restaurants. Kasi nga, quarantine. Nag-ooperate pero very limited. Walang gaanong catering services. Yung mga hotel, hindi pa gaanong fully operational. Yung tourism sector din natin, sarado pa. So, ibig sabihin yung demand sa pag-consume ng ating mga agricultural inputs or outputs, yung produce, ay hindi pa ganun kataas. So, ang tendency, mag-oversupply tayo ng mga agricultural products and then babagsak yung presyo. So, pag bumagsak yung presyo, ano mangyayari? Yung mga magsasaka natin, hindi na gaanong saleable yung kanilang produce kasi yung mga traders din naman, syempre, walang gaanong kikitain doon sa pagta-transport ng mga ating mga crops dahil sa nag-oversupply nga doon sa market. So, kaya mayroon tayong nababalitaan ng mga gulay na nabubulok na lang, hindi na dump na lang ng mga traders sa tabi ng daan, o kaya pinapabulok na lang ng mga magsasaka, ng mga magbubukid sa mga puno, sa mga taniman, dahil sa hindi na profitable yung presyo ng kanilang mga pananim, ng kanilang bunga. Maging sa mga manok, di ba? Hindi naman natin mapigilan yung importation kasi sabi ng government mayroong pinirmahan na kasunduan doon sa supplier. So magkakaroon ng breach of contract. So ngayon, tayo naman, nakatuon din naman tayo sa alternative means to earn by means of agriculture. So ngayon, yun. Hindi tayo gaanong kikita. Sobra yung production, napakamura, bagsak. Oversupply tayo ng pagkain. Hindi nga tayo magugutom pero hindi naman tayo kikita. So ito nakikita kong setback nitong Balik Probinsya Bagong Pag-asa program for the time being na mayroon pa tayong COVID threat. Ayan. So ito karagdagan lang mga kababayan. Sana kung hindi man kayo sang-ayon dito sa aking idea at mayroon pa kayong ibang alam na posibleng setback nitong programa na to, ngayong panahon ng COVID at sa mga darating pang mga buwan o kaya taon, comment lang kayo. Comment. At nakikiusap po ako, wag po kayong mag-skip, na hindi i-subscribe. Please subscribe para po sa ating kinabukasan. Okay, so ipagpatuloy po natin yung discussion. Okay, pagpatuloy natin mga kababayan. Nag-lunch break lang ako. Sabi ko kanina, may setback sa pagpapatupad ng mga programa ng gobyerno. Parang yung may element of ningas kugon.
na effective lang siya doon sa simula, pero habang tumatagal, nagdi-diminish yung effectivity ng programa. No? So ibig sabihin, kapag halimbawa itong mga informal urban dwellers sa mga highly urbanized cities or region ay babalik sa kaniyang mga probinsya, paano mapapanatili ng gobyerno yung kanilang settlement sa lugar na yon, yung kanilang paninirahan. Yan. So sabi dito yung long-term plan on various investments, una yung infrastructure, maliban dun sa bahay nila, ano ba yung infrastructure development dun sa lugar na yon? Mayroon bang kalsada? Mayroon bang pamilihang bayan? Mayroon bang paaralan na itatayo? Hospital? Recreation facilities? At iba pa. Yeah. Pangalawa itong agriculture. Yung agriculture, sabi ko kanina, hindi lang self-sustainable, kundi dapat mayroon din opportunity for yung ma-market din sa ibang lugar. Dapat producing. Kasi kung self-sustainable lang, hindi yan effective na economic strategy. Kung self-sustainable lang, dapat producing. No? Makapag-contribute din sa marketing development ng lugar. Sa pag-angkat ng mga locally produced na mga produkto. At saka yun, siyempre kapag sobra dun sa kanilang pangangailangan, opportunity for business yun, di ba? Hindi lang within themselves, pwede na rin iangkat. Either locally, for local distribution or for export distribution. Yun, yung transportation, siyempre uunlad din. Di ba? Kasi yung transportation between dun sa community na yon, palabas ng bayan ng Kauswagan, papunta sa ibang mga developed cities. So, mabubuhay din yung transportation industry. And then yung access to responsive healthcare system. Siyempre, kapag walang available na medical facilities doon, siyempre, isa yan sa mga factors kung bakit yung mga tao ay nagsisialisan. So, dapat may maganda, maayos na medical services at facilities sa lugar. Okay, so local government will be empowered to effectively manage the crisis. Isa dito sa mga crisis, siyempre, tulad sa Mindanao, very challenging yung peace and security. Peace and security, palaging threat yan. Although, siyempre, kapag natugunan mo yung pangangailangan ng mga tao, mababawasan din yung threat. Kasi madadivert na yung kanilang energy from doon sa pansasamantala or sa crime, sa pag-commit ng crime into something like a constructive and productive activities or means. Ayan. And then, yung build resilience. Yung resilience, umulan man o umaraw, bumagyo man, o kung ano man ang calamiting mangyari, kaya pa rin nilang tumayo sa kanilang sariling mga paa. Kayang manatili yung ekonomiya ng isang lugar. Magiging siyang sustainable. Pero maliban sa sustainable, resilient. Meron siyang endurance to face challenges. Yan, isa yan sa mga magagandang patutunguhan ng isang community. Yan ang model village ng Kauswagan. Yan ang target nila. So ngayon, sabi ko kanina, yung sa mga sa ibang lugar naman ng ating bansa, dapat, ito nga sabi ko, kung mayroong ganitong klaseng version sa Mindanao, saan naman kaya sa Bicol region, isasagawa yung ganitong programa. Dapat sa bayan-bayan mayroon na, diba? Every municipality dapat mayroong designated area for itong balik probinsya. Kung mayroong mga lupain na sakop ng agrarian reform, siguro, di ba, mga idle land lang naman, pwede sigurong i-convert into productive communities para makater at ma-resolve yung problema sa itong mga urban poor dwellers. Yan. Hindi naman ito sasakupin yung mga, kasi hindi naman lahat na nandun sa mga squatters area unemployed or struggling citizens, di ba? Meron naman sa kanila doon nanunuluyan kasi wala namang mapagrentahan malapit sa pinagtatrabahuan nila sa Metro Manila, halimbawa. So, isa rin yun sa mga consideration kung basta-basta na lang paalisin. So, selective din to. Doon lang talaga to sa mga urban dwellers, mga squatters, residents na talagang walang ganong magandang opportunity sa mga
sa metropolitan. So kinakailangan makabalik sila sa kanilang mga probinsya para doon na sila aragwain ng gobyerno at tumayo sa kanilang sariling mga paa. So yan ang kagandahan. Okay, so doon tayo sa sustainability nito. Sabi nga, long term sasanayin sila para maging self-reliant sa individual. Kaya nilang i-sustain yung pangangailangan ng kanilang pamilya. And then, they will complement with each other. Magtutulong-tulong sila para masustain yung pangangailangan ng community. And then, bilang isang community, they will work harder para makapag-produce sila ng higit doon sa kanilang pangangailangan para makapag-market din sila. Okay? So, hindi lang ito sa mga raw materials or agri-products. Pwede rin yung skills. Kasi siyempre, kapag may pagsasanay, pwede ka rin ma-employ doon sa mga malalapit na mga bayan o kaya city. So, di ba? So, lahat ng aspeto ng buhay ng tao ay titingnan dito sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa program para maiwasan yung kanilang pagbalik. Mahirap na balik Manila program mangyayari ito sa kanila kapag hindi sila nagtagumpay dito sa programa na to. So this has to be sustainable and long-term. Sa farm-related naman na aspeto, it has to be self-sustainable, productive, and economically reliable. Kasi pag hindi ito naging reliable, ang tendency titigil din, diba? Malulugi, so maghahanap sila ng ibang opportunity sa ibang lugar. Ayan. So sana po ay nakapagbigay ito ng karagdagang kaalaman sa atin yung tungkol sa programang Balik Probinsya Bagong Pag-asa, program ng ating pamahalaan. Yung mga OFW, pwede rin po tayong sakupin ng programang ito kasi karamihan naman sa atin mga probinsyano, di ba? So, pwede rin nating ma-enjoy o kaya mapakinabangan yung programang ito para sa ating mga personal na plano. Lalo na ngayon na may yung epekto ng pandemic, marami sa atin mga pansamantala, mawawalan ng trabaho. Yung iba siguro magpo-for good na. So, ilan sa atin magve-venture na sa agribusiness or kaya industrial shops or whatever, sa online selling, kung ano pang mga opportunity na mayroon tayo sa ating sariling mga lalawigan. Okay? So yan po, ako si Kuya Koy, kasama ko ito si Feng Yuan sa Garden of Kuya Koy. Maraming salamat po.